1:4:23. Yan po, magsimula po tayo sa 1 chapter 4 verse 23. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kausap po dito ng Panginoong Hesus yung isang Samaritana, mga kapatid. At sinabi ng Panginoon dito po sa Samaritana ito na ang Diyos ay nalulugod sa pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayon, pag-aralan natin para maunawaan niyo po. Bakit po sinabi ng Panginoon na sambahin natin siya sa Espiritu? Sapagkat ang Panginoon ay Espiritu. Ama po. Nagpapakita po ito na siya po ay makapangyarihan sa lahat. Siya po ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang ating Panginoon. Huwag natin siyang sambahin sa paraang nakikita katulad ng mga larawan. Sapagkat yun ay literal. Hindi yun Espiritu. Sambahin natin siya sa paraang Espiritu na hindi siya nakikita. Hindi po nagpakita ang Diyos mismo ng kanyang larawan, kundi nagpakilala po siya sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. At kapag po tayo ay nandoon na sa piling ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, makikita natin po siya ng mukhaan. Pag sinabing Espiritu, mga kapatid, may kinalaman po ito sa pagiging Diyos ng Panginoon, pagiging makapangyarihan sa lahat, pagiging lumikha ng langit at lupa. Yun po ang tinutukoy. Hindi po ito tumutukoy sa nakikita katulad ng mga larawan na inaanyuan na yun ang sasambahin at luluhuran. Kaya nga po sabi sambahin ninyo ang Panginoong Diyos sa Espiritu. Okay. At pag sinabi naman sa katotohanan, ang tinutukoy nito ay yung katotohanan meron ang Panginoon. Di ba sabi niya sa 1 chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ninanais ng Panginoon ay yung mga sumasamba sa Kanya ay sumamba sa pamamagitan ng may kabanalan, may kalinisan, may diwang maka-Diyos. Pag sinabing sa katotohanan, ang tinutukoy dito, yung mga sumasamba sa Kanya ay maging totoo sa Panginoon. Pansinin natin, kapag hindi ito nangyari, ang mangyayari ganito. Kapag sinamba natin siya sa pamamagitan ng mga inanyuan ng larawan at hindi sa katotohanan, ganito ang mangyari. Sinasamba natin ang Diyos sa mga larawan at sa laman. Pansinin po natin sa Galatia 5 verse 19. Tingnan niyo po ang Galatia chapter 5 verses 19, mga kapatid. Galatia 5 verse 19. Sabi po rito, mga kapatid, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit-galit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang
habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan. Pansinin niyo po, kung tayong mga sumasamba ay namumuhay sa kasalanan, sa laman, yun ang tinusukoy, at haharap tayo sa Panginoon, at sasabihin natin, sinasamba natin siya, hindi po natin siya talagang totoong nasasamba. Bakit? Nasasamba natin siya sa pamamagitan ng ating sarili lamang at sa pamamagitan ng laman. Kaya dapat yung isang sumasamba, kanyang siyasatin ang kanyang sarili na baka tayo po ay sumasamba na namumuhay sa mga kasalanan katulad nito. Mga halimbawa lang po yan ng kasalanan. Halimbawa ng mga kasalanan narito, mga kapatid, yung binasa po natin tulad ng pakikiapid, kahalayan, kalasuan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsiselos, pag-aaway, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakababalo, pagkaingit, pagpatay, paglalasi, at iba pang katulad. Di na nabanggit yung iba. Ibig sabihin, ganito po yun. Kapag ang isang sumasamba sa puso niya, walang nangyaring pagsisisi ng kasalanan, hindi nangyari yung repentance sa buhay niya, pag nagharap siya sa Panginoon, hindi niya nagagawa yung sinasamba niya ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Tama po ba mga kapatid? Hindi po niya yung nasasamba. Nangyayari po, pag tinitingnan siya ng Panginoon, ang nakikita po sa kanya ay yung pagiging relihiyoso po niya, mga kapatid. Sabi doon sa Matthew 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pansinin natin, maraming tumatawag sa Panginoon sa pag-aakalang nakakasamba na. Pero sa totoo, hindi pala nakakasamba. Bakit? Sapagkat habang siya'y sumasamba sa Panginoon, naghahari pa yung mga kasalanan, mga kapatid. Kaya, hindi po talaga nasasamba siya sa Espiritu at sa katotohanan. Pinag-aaralan natin ito, mga kapatid, para kapag tayo sumasamba, maranasan natin ang Panginoon. Sapagkat masayang sumamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Sambahin natin siya sa Espiritu. Ibig sabihin, bilang siyang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bilang siyang lumikha sa atin. Bilang siya'y ating Panginoon na ibigay natin yung tiwala natin sa Kanya. Espiritu, hindi siya nakikita. Kaya hindi siya nagpakita ng mukhaan para ang tao huwag gumawa ng larawan na luluhuran. Para huwag gumawa ang tao ng ito na yung kamukha ng Panginoon. Ito na. Hindi po ganoon ang sinabi ng Panginoon. Hindi po siya nagpakita sa larawan, mga kapatid. Kundi siya po ay nagpakilala bilang manlilikha, tagapagligtas ng ating buhay, mga kapatid. Naunawaan niyo po yung ating pinag-aaralan, mga kapatid. So, kaya patuloy natin siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Okay. Magpatuloy po tayo, mga kapatid. Ang pagsamba ay hindi lang isang ritual o
o tradisyon. Ito'y pagdaloy ng ating mga puso patungo sa Diyos. Ito ang paraan kung paano tayo susunod o tutugon sa kadakilaan ng Panginoon, pagmamahal sa Kanya. Minsan iniisip natin ang pagsamba ay tungkol lamang sa pag-awit, mga kanta, pagdalo sa simbahan, mga services, pero ang totoo, ang pagsamba ay lifestyle. So ang pagsamba daw po ay hindi lamang ito tayo aawit sa Panginoon, hindi lang basta tayo makikinig ng Kanyang salita. Tama tayong umawit, tama tayong makinig ng Kanyang mga salita. Ang pagsamba, mga kapatid, ay pagsasabuhay ng Kanyang mga salita. Kinakailangan nating isabuhay ang Kanyang mga salita. Kapag tayo sumasamba, kinikilala natin ang Diyos sa ating buhay. Ang pagsamba ay hindi lamang sa tradisyon, sapagkat naging tradisyon na ito, mga kapatid. Sasamba tayo, ganito, ganyan. Parang naging tradisyon na lamang ang pagsamba, pero hindi nakakasamba sapagkat nananatili yung kasalanan sa puso. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon na kung tayo harap sa Diyos, tayo ay magsisi ng ating mga kasalanan. Maari naman talaga tayong nagkasala sa Panginoon, pero gusto ng Panginoon na tayo haharap sa Kanya, tayo ay maghihingi ng tawad sa Diyos. Bakit po hindi nag-aalab ang pagsamba ng mga tao sa Panginoon? Bakit hindi po masigla? Yan ang ating tinutukoy. Bakit hindi po masigla ang pagsamba? Dahil sa kakulangan po ng pananampalataya. Yan. Kakulangan po ng pagtitiwala sa Kanya. Ang pagsamba sa Diyos, kinakailangan ito ay totoo at ito po ay humihingi ng totoong pagtitiwala sa Kanya. Kung wala tayong pagtitiwala sa Diyos, kulang ang ating pananampalataya. Mahirap pong magsamba sa Panginoon na tayo hindi nagtitiwala sa Kanya. Yun yung pinaka-isang reason bakit hindi nagiging masigla ang pagsamba, sapagkat nagkukulang tayo ng tiwala sa Panginoon. Yan po ang isa sa reason. Pangalawa po, ang pangalawang reason kung bakit tayo hindi masiglang sumamba, mga kapatid, sapagkat nahati ang ating puso, divided hearts. Bakit nahati? Sapagkat yung kalahati ay sa Panginoon at yung kalahati naman ay sa mga ginagawa nating pansarili. Hindi talaga wholehearted. So divided heart, mga kapatid. Sabi sa Exodus chapter 20, 3 hanggang 5, dun po yan sa malaking Bible, "You shall have no other gods before me." Sabi dito, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. "You shall not make yourself an image in the form of everything in heaven above or in the earth below." Huwag kayong magkakaroon ng mga imahe na inanyuan na nakikita sa langit o sa ibabaw ng lupa upang sambahin. Ibig sabihin, yung mga tao, divided hearts, hati. Ang kanilang puso ay nahahati. Kasi ninyo po kapag nahahati ang puso natin, para parang sumasamba ka pero ang attention natin ay nasa iba, hati yan. So hindi mo mauunawaan yung pagsamba kasi nahahati, divided hearts. Hindi ka makapag-focus kasi nahahati ang iyong attention. So, tama po ba? Yun, isa po yan sa hindi nag-aalab ng pagsamba. Pangalawa po, yung kasalanan. Yung pangatlo po, kasalanan. Sabi ng Isaiah 59 verse 2, "Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan sa paglalayo ninyo at siya rin dahilan kung bakit hindi marinig ang dalangin mo."
Sabi doon sa Roma 3 verse 23, naandun na yan sa Bible. Sa green. Yung isa ay doon sa malaking Bible. Ngunit ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So, isa sa reason ay yung kasalanan. Hindi maranasan ng taong mag-alab sumamba dahil dun sa kasalanan. Pansinin niyo po kapag tayo ay may kasalanan, para bagang ang bigat natin sumamba. Hirap na hirap tayo na sumamba. Yun, gawa po yun ng kasalanan. Yan po yung naging hadlang, kaya hindi natin maranasan ang presensya ng Panginoon. Kung patuloy tayong gagawa ng kasalanan at hindi magpapatawad, lalo nating malalayo ang ating buhay sa presensya ng Panginoon. Pangapat po, yung kakulangan natin ng kaalaman tungkol sa Panginoon. So, sabi ng Hosea chapter 4 verse 6, "My people are destroyed for lack of knowledge." Napahamak ang aking bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Dahil sa kakulangan natin ng kaalaman, kaya hindi natin masamba ang Diyos. Parang ganito yun. Ang maraming tao, ang alam, ang pagsambay ganito. Basta siya ay nasa bahay, manalangin sa bahay o sa puno ng saging, pwede na daw yun. So, meron namang nagsasabi na sumasamba sila kasi halimbawa, sinabi ng isang mangangaral na siya ay nagpakilala na siya ang tagapagligtas. Sabi niya siya ang Diyos. O, yun ang sasambahin. Meron namang nagsasabi na itong araw ay yun ang sasambahin. O yung buwan yun ang sasambahin. So, lack of knowledge, mga kapatid. Hindi alam talaga yung tamang kaalaman sa pagsamba. So, marami pong napapahamak sa ganyan. Kaya hindi po nakakasamba dahil po sa hindi nila alam kung sino ang Panginoon. Kung sino ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, sino po ba ang ating sinasamba? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lumalang ng langit at lupa, ang nag-iisang Diyos na nagpakilala sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Iisang Diyos, mga kapatid. So, yan po ang ating sinasamba, mga kapatid. Sa hindi po pag-alam ng katotohanan yan, marami pong nalalayo sa tunay na pagsamba. Next po, ang isa po sa hadlang, mga kapatid, ay yung pong pagmamataas, pride. Bakit po? Hindi po nag-aalab ang pagsamba kapag may pagmamataas, parang ganito. Dahil sa meron siyang hindi nagustuhan o nakagalit, ang ginawa na lang niya, hindi na siya sumamba. Sabi niya, okay na yun. Yun talagang isa sa reason kaya hindi siya nakasamba ay yung pride, yung pagmamataas. Hanggat hindi yan ibinababa ng tao, hindi niya mararanasan ang pagsamba sa Diyos. Maaaring sasabihin niyan, ay, di ako sumasamba, bakit? Yung sumasamba dyan, paglabas din naman, gumagawa ng kasalanan. Kaya hindi niya ako sumasamba. So, isa yun sa reason. Ang totoo, yun po ay pride. Yun po ay pagmamataas. Bakit? Kasi hinuhusgahan na agad natin yung nagsamba, yung sumasamba. Kaya, hindi nasasamba kasi ang sabi, para hindi ako makagawa ng kasalanan. Sa totoo, yung kanyang hindi pagsamba ay nakagagawa na siya ng kasalanan. So yun po ang isa sa reason, yung pagmamataas. Kaya hindi po talaga makasamba ang tao, mga kapatid. Next, yung mga
pag-aalinlangan. So, yung mga pag-aalinlangan, isa po yan sa reason bakit hindi makapagsamba ang tao. Sobra siyang nag-aalinlangan na talaga bang makikinig ang Panginoon? Talaga bang siya ay sasagot sa aking mga panalangin? Ayan. Ang daming pag-aalinlangan, mga kapatid. Depende sa nakikita niya sa loob ng simbahan, kaya hindi po siya sumasamba. Ayan. So, halimbawa po, katulad po ng mga disappointed tayo. Parang hindi natin nagustuhan yung nangyari, yung paligid. Hindi natin nagustuhan yung mga persecution, yung pag-uusig, yung sinasabi ng kapitbahay natin. Isa po yun sa mga dahilan kaya ang tao po hindi nag-aalab sa pagsamba. Kasi ayaw nila na sila po ay mausig. Para bagang ganito po ang nangyari. Para bagang ang gusto ng tao kapag siya isasamba, ipagmalaki na siya ng kanyang kapitbahay, ng kanyang magulang. Para bagang sasabihin na, wow, nagsamba ka na, very good. Ay paano ngayon kung siya'y nagsamba, tapos nagkamali siya, siyempre pupulaan siya ngayon, mga kapatid. So, nagagalit siya ngayon, parang hindi niya matanggap yung mga sinasabi sa kanya, kaya hindi na siya sasamba. Yun po ang isa sa mga reason bakit hindi po sumasamba, mga kapatid. Isa po sa reason, mga kapatid, ay yung pagkabulag spiritual. Matindi po ito, mga kapatid, yung bulag spiritual. Sabi po ng 2 Corinto chapter 4 verse 4, isa po yan sa nagpalala, yung nabulag ang ating spiritual. Sabi po ng pangalawang Corinto chapter 4 verse 4, mga kapatid, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayan. Isa pala sa reason, mga kapatid, nabulag tayo spiritual, na-deceive, nadaya tayo, mga kapatid. At ang dumaya sa atin, alam niyo po, ang Diablo, si Satanas. So, pinadilim ni Satanas ang ating pangunawa. Pinalabo niya, pinapurol niya ang ating mga paningin sa kanyang mga salita. Para bagang ganito ang nangyari. Ang tingin na natin sa salita ng Diyos ay parang hindi totoo. Parang hindi na siya tunay. Bakit? Kasi nung manalangin ka, hindi niya sinagot. Kasi hindi pa niya kalooban. Ngayon, ang nangyari ganito, ang tingin na natin, hindi naman talaga tunay ang Diyos. Marami po akong na-encounter na ganyan. Meron pa nga po ako nung naka-eskwela noon sa State College, sabi niya, naglipat na daw po siya sa Atiesta. Alam niyo po yung Atiesta, yung grupo ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sabi ko, bakit naglipat ka na dyan? Kita mo niya ang nangyayari ngayon. Kung talagaan niyang may Diyos, bakit nangyayari niya yung kapahamakang ganyan, yung mga aksidente ganyan? Ibig sabihin, walaan niyang Diyos. So, kasi doon siya tumingin. Di niya alam na nangyayari yun kasi pinahihintulutan ng Diyos. Merong reason ang Panginoon at gustong ipaunawa sa Kanya na kung ang reason ng Diyos ay mabago yung buhay ng tao, ipinahihintulot niya na yung tao po ay turuan, ituwid sa Kanya pong pagkakasala. So, yung pagkabulag spiritual, isa po yan sa reason. Pag binabasa na ng tao ang Bible, iba ang kanyang interpretation, iba ang kanyang pagkaunawa. Pag ini-encourage siya sa simbahan, iba ang kanyang pananaw.
ay ang dami kong mga lakad, ang dami kong mga ganito, ang dami kong pupuntahan. Mas mahalaga pa ba yan sa kabuhayan kong gagawin? Kasi nga po, spiritual blindness, nabulag yung kanyang pangunawa. Mahalaga pa ba yan, yung pagsambang yan sa ganito, sa aking negosyo, sa aking pag-aaral? Mahalaga pa ba yan? So, nagkaroon po ng pagkabulag spiritual. Bakit? Yung small things, katulad ng mga pagkain, ay naging big things na yon sa tao. Naging malaki na ang tingin doon ng tao. Kaya, nabulag siya spiritual. So, yun po yung reason. Ngayon, paano daw po tayo mag-aalab sumamba sa Diyos? Yan. Paano daw po tayo sisigla sa pagsamba sa Panginoon? Number 1 po, para po tayo sumigla sa Panginoon, gusto niya na tayo po ay pagbigay sa Kanya ng kasayahan. Pasayahin natin ang Panginoon. Sabi po ng Roma chapter 12 verse 1 and 2. Tingnan niyo po mga kapatid. Yung Roma 12, 1 and 2. So, sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, mapansinin niyo po, yung tatlong paraan para maging maalab ang ating pagsamba sa Diyos. Isa-isahin po natin, sabi po ng Roma chapter 12 verse 1. Ialay ang inyong sarili bilang ang daw po handog na buhay. Yun yung talagang una. Pangalawa po, handog na banal at handog na kalugod-lugod sa Diyos. Yun talaga yung nais ng Panginoon na gawin po natin. Handog na buhay, meaning yung ating buhay ay masigla. Kasi po, kapag ang handog na patay, ganito yun. Walang sigla, walang gana, punong-puno ng pag-aalinlangan, punong-puno ng mga negatibo. Handog na walang sigla. Pero pag handog na buhay, punong-puno ng pag-asa, kagalakan, punong-puno ng pagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga handog na buhay sa Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Okay. At handog na banal. So yung buhay natin maging banal sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin ng kabanalan, tayo ay umalis sa kasalanan. Huwag natin gawin yung kasalanan. Yan. Isuko natin sa Diyos yung ating buhay mga kapatid. Manatili po tayo sa Kanyang presensya. Kalugod-lugod, ang tinutukoy dito ay yung pamumuhay po natin sa Panginoon. So, kinakailangan pala yung pamumuhay natin ay naaayon sa Kanyang kalooban. Na hindi ito yung gaganda lang ang ating pamumuhay kapag malinggo na. Di ba? Pag malinggo na, so, unti-unti nang nag-aayos ng sarili. Pero pag malayo pa ang pagsamba, hindi na muna nag-aayos ng sarili sa Panginoon. Kaya nga pag sinabing kalugod-lugod, ang tinutukoy ng Panginoon yung pamumuhay ng mga Kristiyano. Sabi po ng unang Korinto, chapter 10, verse 31, kaya nga, kung kayo kumakain o umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, mag-aalab po ang ating pagsamba. Magiging excited yan. Kung habit na natin, lifestyle, yung buhay natin, prepare, nakahanda lagi na sa bahay pa lang, nag-uumapaw ka na sa pagpupuri sa Panginoon. Hindi po masamang
magpuri, mag-awit ka sa bahay mo. Hindi masamang sumamba ka sa bahay mo. Pero merong itinuro sa atin ng Panginoon na tayo po ay magsama-samang mag-celebrate ng pagsamba. So, kulang yung sa bahay ka lang, kinakailangan pumunta ng simbahan kasi yun ang ikalalago mo sa Panginoon para makapag-aral ka ng kanyang mga salita, para makapag-fellowship ka sa iyong mga kapatiran. So, magkaroon ka ng fellowship. So, kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya kung nagagawa natin yan mga kapatid, asahan natin, excited kayong sasamba. Baka excited kayong, tayo, kasama po ako, excited tayo mag-devotion. Baka, sino ang mag-devotion? Ako, taas agad ang kamay. Sino ang mga presenter? Ako, bakit? Ready na paghanda, naging kalugod-lugod ang kanyang sarili sa Panginoon sa buong buhay niya yung nakaraang simana ng mga nakaraang buwan. So, maaring dumating yung pag-aalinlangan. So, maaring dumating yung mga pagsubok. So, mga kapatid, isa sa natutunan ko sa aking pag-aaral mga kapatid, yung mga yon ay kakatok sa atin para po tayo ay pahinain. Kakatok yun. Pero, yung Panginoong Hesus nagbigay po sa atin ng kapangyarihan para po talunin yung mga kasalanan na yon. Sabi niya sa 2 Corinto 5:17, kahit ang sino mga nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. So, meron ka ng bagong nilalang para talunin yung kasalanan, kasamaan, mga pag-aalinlangan, at yung katauhan ni Jesus, yung presensya ni Jesus, yung po yung tinutukoy natin, yung bagong nilalang. Ibig sabihin, kung si Jesus na po yung naghahari sa atin, tayo po ay mayroon na tayong bagong katauhan, ng katauhan ni Jesus. Kaya kung lilitaw yung luma natin nasa sarili, katulad ng pag-aalinlangan, ang mangyari yon ay tatalunin ng bagong katauhan ni Jesus yung masamang naisip natin. Ito po yung mangyari sa isang taong sumusunod sa Panginoon. Pero kung hindi niya naisupo ang buhay niya sa Panginoon, ang mangyari, lilitaw yung kasamaang nasa kanya at hindi magpapatuloy yung katauhan ni Jesus na ang tawag po din ay grieving of the Holy Spirit, na pipighati siya. Hindi siya makagalaw ang Panginoon. Bakit? Kasi gumagalaw lang po siya kapag po welcome siya sa buhay ng tao. Kapag po isinuko ng tao ang buhay niya sa Panginoon. Kaya yung tatlong yun mga kapatid, tandaan po natin para mag-alab ang ating pagsabaan nga po yun. Ihandog ang sarili, handog na buhay. Buhay, talagang masigla, kalulug, talagang sumusunod sa Panginoon. Tapos, banal, nabubuhay sa kalinisan, kayusan, katapatan sa Panginoon at kalugod-lugod yung pamumuhay. Kaya ano man ang kanyang ginagawa, kumakain man siya, umiinom, sinusunod niya ang Panginoon. Ayan. At patuloy siyang magpapasalamat sa Diyos. So yun po mga kapatid ang aralin natin ngayon. Naunawaan po ba yung aralin natin ang maalam na pagsamba? Kaya subukan po natin na gawin po ito. Mag-aalam po ang ating pagsamba sa Panginoon. So kung talagang lagi tayong nasa presensya ng Panginoon, lagi tayong nanalangin, lagi kang nagbabasa ng Bible, kahit nasa bahay ka lang, lagi kang nakakapagbahagi ka pa ng kanyang salita, tapos pansinin niyo po, excited kang sumamba sa Panginoon. Pero pag hindi ganun ang nangyari sa buhay natin, parang yung mga nakarang pura struggle tayo, parang ang hirap natin sumamba. So, ang nangyayari sa atin ay
para lang makasurvive. Pupunta tayo sa simbahan para gusto natin makasurvive. Malampasan ang struggle na ito. Yun ang nangyari. Sa totoo, malalampasan talaga natin yun. Kasi naglapit tayo sa Panginoon. Pero hindi lang yung ang dapat mangyari. Yun talagang kapuspusan ng presensya niya, yung araw-araw mo siyang maranasan. Yan. Yun po mga kapatid, ang aralin po natin ngayon. Sa ating pag-aaral mamaya mga kapatid, ano nga po yung mga dahilan bakit hindi nag-aalab ang pagsamba ng mga tao sa Diyos? So, pinag-aralan po natin yan. Pangalawa po, at ano nga po yung tamang paraan para tayo mag-alab sa pagsamba sa Diyos, yung Romans 12 verse 1 and 2. Buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. So, tumayo po tayo, let us pray. Mag-pray po tayo mga kapatid. Pray po tayo. Salamat po Panginoon sa iyong biyaya, Panginoon. Buksan niyo po ang puso namin na sumamba po sa inyo. Sa totoo, Panginoon, na hinihintay mo kami na sumamba sa inyong lagi-lagi. At nais mo kami, Panginoon, ano man ang maging sitwasyon sa amin, na kami po ay makapag-alay ng sarili bilang buhay na handog, matuwid na handog, malinis sa harapan ng Panginoon, isang banal na handog ang aming sarili, isang kalugod-lugod sa Panginoon, isang buhay na nagtitiwala sa Panginoon, na kahit dumating ang anumang sitwasyon sa aming buhay, manatili pa rin yung kalugod-lugod na buhay namin sa Panginoon. Lord, sapagkat nais mo, Panginoon, maranasan namin ang iyong presensya araw-araw, Panginoon, at sa aming mga pagsamba ganito, paglilinggo. Salamat po sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa kakulangan po namin ng pagtitiwala po sa iyo. Patawad po sa kakulangan namin ng pag-asa, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Linisin niyo yung puso namin, Panginoon, sa umagang ito at maranasan namin ang iyong kabutihan. Kami tayo sa Panginoon, mga kapatid. Sa umaga pa kagising,
mensahe sa amin. Meron ka pong presensya, Panginoon. Salamat po sa pagtanggap niyo po sa amin, Panginoon. Baguhin niyo ang aming puso, Panginoon. Baguhin niyo ang aming buhay. Salamat po sa umaga ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isang narito, Panginoon. Salamat po at ang aming mga ihahandog sa inyo. Ito nawa ay maging pagpapala sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming mga offering, Panginoon.